magpatawad ka. Walang perfecto mga kapatid, si perfecto lang po. So dapat po magpatawad ka. So these are just some of the characteristics of showing love. Meron ako hindi naisulat dyan, dapat love is immeasurable. Bakit? Di ba God is love? And God is immeasurable. Nakakaligtaan lang sulat, pero yun ang pinaka-importante. Love is immeasurable, it's limitless, wala siyang hangganan, wala siyang dulo. Patay na tayo, nagmamahal pa tayo. Okay? Because of God. God is love. Okay? Meron na ako rito mga example. Example number 1, intentionally left blank. Kasi wala akong picture eh. So, yung una example ko po meron may isang babae at isang lalaki. Tawagin natin silang si Romeo at si Juliet. Mahal na mahal ni Romeo si Juliet. To the point na talagang he gave everything para lang mapasagot niya. Sabi niya sa babae, I love you, what you have made of, not what you have made of yourself, but what you have made of me. Siguro kasi nakaka-influensya itong si Juliet. Talagang, siguro simula nung nakilala niya si Juliet, talagang nagkaroon siya ng self-confidence, tumayo sa sarili ng pa. So talagang, sabi niya, mahal naman ako kasi nabago ako eh. Sabi niya gano'n. Tapos sumunod naman ang sinabi niya, pag nanliligaw siya, sabi niya gano'n, I love you not because I need you. I need you because I love you. Eh, sino naman kung babae ang hindi mapapasagot pag mga ganong karomantikong salita? Sa mga tuwid na pasagot niya. As years goes by, nung kasal na po sila, napatunayan naman po ni Juliet na mahal talaga siya. So, walang patay ko pala. Hindi ko na-on. Galing ko talaga. Kaya malakas na yung boses. IT ako, ayaw kumana lahat. So, ayun po, amen. Okay, balik tayo kay Romeo at kay Juliet. Yun nga po. Yung pagsasama nila naging maayos. Isa lang ang naging pintas ni Juliet kay Romeo. Matatakotin si Romeo. Yun lang. At ang tinatakotan niya, multo. So, mandarang panahon, nagkasakit si Juliet. Hanggang namatay siya. Iyak si Romeo. Doon sa burol, talagang umiyak siya. Juliet, salamat ako sa'yo. Talaga nandun siya, nakakap siya. Ganun ililibing. Yan binababa niya ang tao. Talagang nagwawala siya, sama ako. Talagang nahulog siya. Ngayon, sabi niya, no, palayan na ako rito, naging nalbo pa, sama ako. Inaaway mga tao, hinatak siya. Talagang gusto niya sumama, gusto niya mamatay na. So, talagang naging depressed si Julio. Ngayon, so si Juliet nakarating kay San Pedro. Sabi niya, San Pedro, pwede po ba balikan ko sandali yung asawa ko kasi nakita niyo ako, depressed eh. O, sabi niya, sige. Di yun, talaga natin sa isang sulok. Siyempre, patay ang ilaw, nagmumuk ko, Juliet, nasaan ka na, Juliet? Bigla, lumabas sa likod niya si Juliet. Romeo, Juliet? Pagtingin niyang gano'n, face to face, ayun si Juliet. Lumayas ka! Tita mahal, lumayas ka! Sabi niya gano'n. So, doon sa example ko, makikita niyo, nakakit pala gano'n yung pagmamahal niya. Minsan, unlimited. Siya may kinakatakutan na feeling na wala sa pagmamahal. Example lang po rin. Okay? So, example number 2. Ito kabisado niya, di ba? With great power comes great responsibility. Kanino yung yan? Spider-Man. Nakakakaroon ng Spider-Man. So, this sentence para daw to sa mga superheroes. So, may mga superheroes ako dito. Si Superman. Malakas yan. Pag pinarin mo yan, nakakaroon yung ganyan. Kasi hindi siya tinatablan eh. Malakas, lumilipad. So, may power siya. May kapangyarihan siya. Susunod, si Spider-Man. Si Spider-Man, tatalon sa building yan. Tapos, magpabaging-baging gano'n. Ginagawa niya yun. Nagliligtas siya ng buhay. Kasi may super powers niya. Susunod, will be... Wait. Hindi po ako kasama. Testing lang po yun. Silang dalawa lang po. So, itong dalawang superhero na to, pag tinanggal kaya yung kapangyarihan nila, superhero kasi.
Pag wala ng power si Superman, may bumaril, gaganyan kaya siya? Hindi siguro. Si Spider-Man po kaya, pag wala na yung power na makagagamba, ihagis mo sa building, ano ang mangyayari? So, ito mga superhero na to, this is fictional, ha? I'm just trying to say that their powers are limited lang, hindi sila unlimited. Hindi sila smart. Unlimited po. So, doon sa dalawa kong example, napatunayan natin, nakita natin na yung pagmamahal nila ay may hangganan. And then, ang next example ko po, Jesus Christ. Pasensya na po, wala akong picture eh. Wala pa pong camera noong time na, kaya no picture on file. So, susunod natin at ang pag-aaralan natin ngayon ang ating Panginoon sa Kristo, si Jesus Christ. Sandali ko tayo muna lang. Ama na mga pala sa Lord God, salamat po Lord God na sa gabi ito Lord God na pag-aaralan namin yung salita mo ni Lord God. We pray Lord God na maging maayos to Lord God. At Lord God, kayo lang po maitaas at mapakita Lord God sa gabi ito kung paano mo kami minahal Lord God. At to the point of that Lord God, you give your life to us Lord God. May sa puso namin Lord God, may pamuhay namin lahat na ituturo mo sa gabi ito. In this name we pray. Amen. Okay, tuloy po tayo. So, ang title po ng aking sermon, introduction lang kanina, How Jesus Loved Us. So, makikita po siya sa Matthew 26:36 to 46. Okay. Ito po, yung huling mga nilakaran ng Panginoon sa Kristo bago siya pinako sa krus. So, bago siya kinrucify. Yung unang-una, sa Matthew 26:6, nandun siya sa bahay ni Simon the Leper sa Bethany. Nandito siya. Okay? So, dyan, kung mapatandaan ninyo, dito nangyari yung inanoint niya, yung sa oil. Natatandaan po ba ninyo? Yung pinaliguan ba siya ng oil o yung alabas ng oil? Na pinaliguan siya ng babae para ina-anoint siya, gano'n. Tapos nagalit si Judas, sabi niya, ba't nasayang mo yan? Sagot ng ating Panginoon sa Kristo, hindi na makakasama ulit. Bakit pagkakait mo yan? So, susunod, ang pinuntahan nila, Last Supper. Dito nangyari yan, somewhere here, sa research, lumalabas Temple of David, sa upper room daw po, dito siya. So, diyan nangyari yung Last Supper. Pagkatapos yan, pumunta sila dito sa Mount of Olives. Kung matatandaan ninyo sa Matthew 26:30, sabi nun, pagkatapos ng Last Supper, umalis sila pumunta sa Mount of Olives na nagkakantahan. So makita natin, nung panahon pa lang ngayon, talagang nagkakantahan na sila. They're praising God through singing. At kahit mga panahon ni David, talagang yung kanta ay parte na ng pag-worship sa ating Panginoon Kristo. Okay? So pagkatapos po sa Mount of Olives, dito na tayo ngayon. Ito yung ating pag-aaralan. Garden of Gethsemane. Yung Mount of Olives, bundok yan eh. Nasa may paanan yung Garden of Gethsemane. Nasa baba siya. So, dito po nangyari yung kanyang huling, tawag dito, yung kanyang huling panalangin sa Garden of Gethsemane. Okay? Okay, ito yung first Holy Week. Holy Week chronology kasi di ba Holy Week yung kamatayan ng Panginoon sa Kristo. So, dito, Saturday to Sunday, hindi po natin pag-aaralan. Dito lang po tayo sa Last Supper, tapos betrayed and arrest. Dito tayo sa gitna, yung prayer, hindi lang nila naisulat. So, kung titignan natin yung timeline, nangyari ang Garden of Gethsemane prayer, madaling araw po ng Huwebes. Nga ba? Huwebes. Tama, Huwebes. Magwe-Huwebes na. Huwebes to. Okay? So, it happened during Passover. So, alam natin kung saan siya huling lumakad. Ngayon, alam natin kung anong araw. At may okasyon pa po, Passover. Diba? Sinelebrate nila yung Passover. Doon sila nag-Last Supper. Okay? So, ito po yung unang huli pamatayan ng Panginoon. Okay? Garden of Gethsemane. So, Matthew 26:36, Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, Sit ye here while I go and pray. So, Matthew 26:37, And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and to be sorrowful and very heavy. Nalulungkot na ang Panginoon. Okay, Gethsemane, just for other facts, a garden at the foot of Mount Olives. The name seems to be formed from